Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. At ngayong araw ay atin namang pag-aaralan ang ilang mga teknik kung paano gamitin ang GMAW or stands for Gas Metal Arc Welding. Tara, samahan niyo ako sa video na to. So hello guys! At bago ko umpisahan ang video na to ay huwag munang kalimutang mag-like, mag-share para marami ang makapanood sa ating video. So guys, para sa inyong unang kaalaman, ang GMAW ay ang kabaligtaran ng FCAW. Ang FCAW kasi ay ginagamit sa outdoor welding fabrication at ang GMAW ay ginagamit sa indoor welding fabrication. At kadalasan natin makikita ang ganitong welding na ginagamit sa paggawa o pag-build ng mga barko. So ngayon guys, ang una mong tatandaan bago ka gumamit ng GMAW ay huwag kalimutan ang ating safety. So magamit ng ating mga PPE o Full Protective Equipment. At ngayon ay gagamit tayo ng pipe at nasa 5G position o horizontal axis yung ating pipe. At kung inyo makikita ay aking pinutulan ang core wire sa dulo ng ating nozzle. At dapat ang core wire na ititira natin sa dulo ng nozzle ay hindi tataas sa 1 cm. At ito ay nakakatulong sa magandang pag-start ng ating hinang. At guys, bago nyo umpisahan ang pag-welding ay huwag kalimutan na dapat komportable ang inyong katawan at nasa tamang posisyon. At palagi kong sinasabi, be comfortable. Ito kasi ay nakakatulong sa ating consistent travel speed. At guys, kung inyong napapansin ay nakalihis ang aking torch. Ito naman ang tinatawag na torch angle. Ito ay approximately 15 degree. At ito naman ay nakakatulong para hindi mapasukan ang ating nozzle ng mga spatter o mga natutunaw na bakal na nalalaglag sa ating nozzle. At lagi po nating tatandaan na ang GMAW ay gumagamit ng gas o CO2. Kaya pag natabunan ang ating nozzle ay hindi na magpa-function o lalabas ang ating gas. At malaki ang epekto nito para masira o hindi gumanda ang ating hinang. At ang ibig kong sabihin ay papasukin ng iba't ibang mga defect. Ngayon naman guys, ay ipaparinig ko sa inyo ang tunog ng GMAW. Sa akin kasi guys, ay isa ang tunog sa aking mga basihan kung tama ang aking setting sa aking welding. Kung mas pino at consistent ang tunog, ay ibig sabihin ay tama at maganda ang iyong setting. So guys, tandaan ninyo na ang root pass ay isa sa pinakamahirap gawin sa pag-welding ng pipe. Kaya kailangan natin ng proper training sa GMAW welding bago natin ito gamitin o i-apply sa ating trabaho para maiwasan ang disgrasya o pagkasira ng ating mga ginagawa. At guys, ito ang mga dapat tandaan sa paggamit ng GMAW. Number 1, ang ating current setting o measure in amperes. Dapat kasi hindi masyadong malakas o mahina ang ating amperes pag ginagamit sa root pass. Pag mahina kasi ang ating setting ay hindi makakapenetrate ang ating hinang. At pag masyado namang malakas, ito ay makakabutas o burn through sa ating root pass. At ang pangalawa guys ay core wire speed. Dapat hindi masyadong mabilis o mabagal ang paglabas ng core wire sa ating nozzle. Dapat sundin ang manual o isetting ng maayos ang ating machine bago i-apply sa root pass. Pangatlo guys, ang ating travel speed. Sa GMAW kasi, hindi kailangan ng mabilis o mabagal at dapat katamtaman at nasa hinang ka lang. Kasi kapag ikaw ay sumobra, ito ay tatagos sa inyong pipe.
Kapag mabagal naman ang iyong travel, ay posibleng magkakaroon tayo ng burn through. O ito ay pagkabutas o lalaki ang ating keyhole. At guys, lagi nating tatandaan, practice makes perfect. Kung gusto mong matuto, ay pag-aralan mo. Walang bagay na hindi natin kayang gawin basta tayo ay porsigido at handang matuto. So yun lang guys, naway may natutunan kayo sa video na to. At bago magtapos ang aking video, ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe, naka-like at naka-share, ano pang inaantay mo? I-follow mo na ako kaibigan para sa susunod na video ay updated ka sa lahat ng aking mga gagawin. Salamat!